nangangailangan. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Yan po. Good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Huwebes ng umaga dito sa Ilocos Norte. Makulimlim ang panahon, may kalamigan, pero syempre salamat tayo sa Panginoon dahil tayo magkakasamang muli ngayong umagang ito, Huwebes ng umaga dito sa Asia o dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat. Ang mga biyaya ng Panginoon na binibigay sa atin, lalong-lalo na sa buhay na binigay sa atin ngayon, let us use it as we have heard the song Tao, na ang tao ay ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos para sa Kanya ay sumunod. Magandang umaga sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay ating pong madarama at matatanggap ngayong umagang ito as we face this new day. As we face this day, we are full of troubles, full of obstacles, ano pa man ang darating sa atin. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Gagamitin ko at gusto kong i-express ang aking pong pakipagdalamhati sa pamilya Tomas dito po sa ating pong barangay. Opo, nabanggit ko po pamilya Tomas sa aming barangay kasi nga po, if you remember, Manong Mando, the late Manong Mando, the one that we prayed before, we are praying before, na si Kuya Mando na nagda-dialysis, nagkaroon po siya ng complicated na problema sa katawan, at siya po ay pumanaw na, isang buwan na nakakaraan. If I am not mistaken, isang buwan na last Sunday, 2 Sundays ago. At kahapon, anong nangyari po, ang kanyang tatay ay pumanaw na rin. Kaya nakakalungkot po. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit gano'n ang nangyayari sa ating. Pero ang masasagot ko lang po at may papayo ko at ibibigay ko lang na komento sa pangyayari sa buhay. Nasa libro po o aklat ng Hebrew, doon po sa chapter 9 verse 27, ang sinasabi po doon mga kapatid, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. And in Ecclesiastes chapter 3, masabi doon, sa lahat ng panahon, in everything there's a season. Sa lahat ng bagay mayroong panahon, panahon lang po. A time to be born and a time to die. Yan po ang sinabi ng versikulo doon sa Ecclesiastes. At pagpapakita mga kapatid na noon tayo isinilang, meron na po tayong sukat, meron na tayong schedule. Ang panahon na tayo isinilang sa mundong ito, sa mundong ibabaw, at binigyan tayo ng Diyos ng buhay, pagkakataon para maipakita at magawa natin ang ating pong misyon dito sa ibabaw ng lupa. Meron na pong nakatadhana o schedule, naka-schedule na po yung tinatawag nating pagpanaw natin sa mundong ito. Pero minsan, hindi natin maintindihan kasi ganito nga nangyayari. Kapapanaw lang ng isang mahal sa buhay, tapos ito na naman. Kaya sa mga pamilya Tomas, ako po ay nakikiramay sa inyo. Manang Mirna, Manang LV, Manong Alex, Manong Berto, Freddy, Grace, lahat kayo, lalo kay Nanang. Ako po ay
nakikiramay sa inyo. Nawa, gamitin natin ang pagkakataong ito na may lapit lalo natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil nga naniwala tayo na ang Diyos ang may hawak ng lahat at may dahilan ang Diyos. If you will going to meditate or ponder upon the Word of God na sinasabi doon sa Romans chapter 8 verse 28, sabi doon sa Romans chapter 8 verse 28, for we know that everything work together for good to them that love God. Sa lahat ng mga nangyari sa atin, ito ay para sa ating ikabubuti. Yan po sinasabi ng Diyos. So let us look or find the positive side of it. At makikita natin, ay ganun pala, salamat sa Panginoon. Yes, ang sabi ng Diyos, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng mangyayari sa iyo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil nga, meron talagang ultimate plan, ultimate will, ultimate reason of our ultimate God. Tandaan po natin yung mga kapatid. Kaya sa pamilya Tomas, dito sa ating lugar, kami po yung nakikiramay kasama lahat ng mga kakape natin. At siyempre, ang buong council po ng Barangay Frutility Cavite na pinangunahan ng ating buong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, nakikiramay po kami sa inyo. At sa lahat ng mga kamag-anak ng ni Uncle Candro, kami po ay nakikiramay. Sana ang tinatawag nating biyaya ng Diyos ay ating pong malasap o matanggap in despite of what happened to our loved ones. Kaya yun po ang isang balita dito po sa aming lugar. Kaya maraming salamat sa inyo mga kakape for always praying for this program, for me. Maraming salamat at kayo ay nanalangin, pinapanalangin niyo ako. Yes, we need that. We need prayers. Maraming salamat sa Panginoon that He is sustaining us, and there are still reason why tayo ay nandito. Tayo ay buhay pa, may dahilan pa para tayo ay makagawa ng mga bagay-bagay na ikalulugod ng ating Diyos. Tandaan natin, hindi po tayo isinilang o hindi tayo nilalang ng Diyos para sa ating sarili, pero tayo po ay nilalang ng Diyos para sa Kanya. Para siya ay ating bigyang luwalhati, para siya ang ating purihin, para siya ay ating sambahin. Yun po ang dahilan kung bakit tayo ay pinahintulutan ng Diyos na nabuhay at buhay pa dito sa bundok ibabaw. Maraming salamat sa Panginoon. Mulit-muli, magandang umaga sa ating lahat. Ito po si Kagawad Paeg, si Brother Rafi. Malapit muli sa inyo. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang mangusap sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay mag-ready na para sa ating pong pagkakape at pag-usapan po natin ang salita ng Diyos. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Good morning. Update po dito sa Ilocos Norte tungkol po dito sa problema nating pandemya. As of yesterday, yun pa rin po ang aking nakalap at nakarating sa akin na balita sa mga nasa abroad na hindi pa nakakaalam at sa mga nakikinig ng ating programa na hindi pa po updated patungkol po sa pangyayari dito sa ating probinsya. There are 43 COVID cases here in Ilocos Norte at 33 doon ang gumaling na. Take note of that, 33 na sa awa ng Panginoon ang gumaling na. Hindi ko lang alam kung may nadagdag na ngayong umaga ito, ngayong oras na to. In other words, 10 cases po, active cases ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte dahil nga po yung 4 nadagdagan ng 6 nung isang araw sa isang barangay. Tandaan yan. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. Huwag po natin kalimutan lagi manalangin at sumunod sa mga guidelines na ibinibigay sa atin ng ating gobyerno para sa kaligtasan ng ating kalusugan. Pero una't una sa lahat, tandaan natin, ang Diyos, siya dapat ang unang-una sa lahat
What I mean is that siguraduhin natin ng kaligtasan ng ating kaluluwa ay nasa sa atin na dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Good morning, good morning, good morning. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Magandang oras sa ating lahat. Adam Bernabe, Asuncion Gonzales. Ingat po kayo dyan. Romualdo Rivera Tibar. Nanging mo timbak tatay Romualdo paki bagan tulatan kadigiti kakadwa tayo kadigiti Tomas family pudulaw unay nga makipagrik na anak kada kayo, makipagrik na kami kada kayo. Diyos iti mangtad kata tayo iti talna kastamot iti parabor. Limuel Alonso, good morning. Uncle Arnel Valeriano, maraming salamat. Auntie Elena Valeriano, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. David Asuncion Maningas Jr. Maningas Jr. Maraming salamat dyan sa Pasig. Ingat po kayo dyan. Alam ko po mahirap ang kalagayan niyo dyan. Do, alam ko na okay naman kayo. Kaya lagi nating panatilihin yung tinatawag nating pag-iingat sa ating sarili. Kumusta kay Manang? Kung nanood ka Manang, Merling, magandang umaga sa iyo at sa lahat na manood dyan. Si Mel, si Neneng, lahat kayo dyan. Si Meridet, Dedet, Aiko, lahat na kayo dyan. Maraming salamat. Edeline Garma Alonso, good morning, good morning. Manong Alex Alonso, Ma'am Mildred, okay, Ma'am Mildred Alonso Ramos, Ma'am Mildred Alonso Ramos, good morning. Nabanggit ko na rin yung ma'am, tuloy ko na. Ma'am Pilipinas Andrada, good morning po. Sir, good morning. Ang asawa po ni Ma'am Pilipinas Andrada. Ronikel Akeng, good morning, Ronikel R. Rivera, maraming salamat for being with us, being here. God bless you. Ayan. Marie Chris Alconado Vizquera, good morning po. Kung ano man po ang iyong ang dahilan na ganyan po ang profile pic nyo, kami rin po, ako rin po ay nakikiramay sa pangyayari sa inyo. Alam natin, lahat naman nangyayari sa ating buhay na mapanegatibo man sa ating pong pagtanggap. Pero tandaan natin, nandiyan palagi ang Diyos na magbibigay sa atin ng kaliwanagan at kapayapaan. Aniger Sermina Pascual, good morning. Aniger Balesteros Sugitan, Sister Gina, thank you. Maraming salamat. Okay, Ashley Katindoy, good morning. Emeline, good morning. Manang Emmy. Terry McPage, hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. Terry, maraming salamat. Yes, Ma'am Mildred Alonso Ramos, of course kay Engineer. Maraming salamat din po. May to strengthen us physically, spiritually, emotionally, and more. Yes, thank you very much for that word. Romualdo Rivera Tibar. Sherilyn Gumayagay, maraming salamat. Sherilyn Gumayagay Asuncion, maraming salamat for being with us. Welcome po sa Morning Coffee Devotion. Princess Lagua Marcos, ayan, Princess Lagua Marcos, maraming salamat. Jinky Shanala Tibar, opo. Ipaabot nyo ang ating pagkikiramay sa pamilya. Kami po ay nakikiramay. Maraming salamat. Manang Julie Alonso, good morning. Manang Tutoy, good morning. Yes, Ma'am Anita Domingo Alonso, Kapitan, good morning. To our punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, at sa mga kasama nilang nanonood ngayon, Auntie Elsie, Auntie Bilin, good morning. God bless you. Naimbangal daw yun dito Hawaii. Manong Mael, cousin, at saka Manang Norma, Sheena, lahat kayo dyan. Manang Nenita, Manong Edmond Francisco, lahat na kayo dyan sa Hawaii na taga-Kabit, lalo na sa membro ng Makaha at sa mga tumulong sa ating buong barangay, tumutulong sa ating buong barangay. God bless you all. Good morning. Raquel Bumanglag, Manong Joseph Bumanglag, maraming salamat. Jeff Alonso, cousin, good morning. Kumusta anak ni Uncle Sam kasama ni Auntie Marilyn?
Cas Flodri sa Asuncion sa Canada, thank you very much. Jenny, Manang Jenny, Dora Ragasa, thank you. Thank you lahat. Thank you sa lahat ng inyong desire para matuto at makinig ng salita ng Diyos. Na yung mga bigat amin, please pray for us. Kahit lockdown kami manin, keep safe everyone. Yes, dyan sa Hawaii, let us pray for them. Na lockdown na manin, napakatuso talaga ng kalaban natin. Kaya pag-pray natin ang bawat isa. Keep safe everyone, this is a time to call on the name of the Lord. Tama po yan. Panahon na. Huwag nating sayangin ang ating oras. Hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa mundo ito. Let us use this time to be serious enough to serve God and to seek God first. To seek God's face. According to Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi din mga kapatid, if my people which are called by my name shall humble themselves, repent, and pray, and seek my face. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Then, He will forgive us, and will listen to our prayers, and heal our land. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Okay, maraming salamat. Yes, Jinky. Flodelisa Alonso Salvador, dyan po sa Marikina, maraming salamat. Cas, okay, maraming salamat po. Good morning. Let us take this time. Tayo po manalangin. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Maraming salamat po sa inyong kadakilaan. Sa bawat nilalang mo, Panginoon, may dahilan kung bakit kami ay hinayaan yung nabubuhay. It is your will for us to worship you, to glorify your name. That is the reason why you created us, for you to be blessed. Na hindi po namin dapat hinihingi lagi ang blessing na galing sa inyo, but we seek to bless you also in our lives. Maraming salamat po, Panginoon, for the privilege to ponder upon your word, to talk about your love. Again, Lord, we are coming to you with humility. We pray, Lord, that you may please forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po ng mga nagawa namin na hindi maganda, sa mga naisip namin na hindi po karapat-dapat, sa mga nasabi namin na hindi po kaaya-aya sa inyo, kami po inyong patawarin. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagmamakaawa sa inyo. Sa kailangan po ng pamilya Tomas na comfort ngayon, that you may please hug them and let them know that you love them, and there is a reason, ultimate reason why you allow these things to happen to them. Though it is hard, it's heavy to bear, but we thank you, Lord, that you are there, that can cheer us up in times of loneliness, in times of trouble, times of uncertainty. We thank you, Lord, that you are there. We thank you, Lord, that you love us so much. Most especially, Lord, for saving us, for sending your Son to die for us, and for the hope that you gave us, the hope of eternal life that you gave us, and we have it because you told us so. You mentioned in your word, Lord, that it is your promise and you will never lie. So we are holding, Lord, your promises. Maraming salamat po, and we depend upon you. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, that you may please heal our land. Nagmamakaawa po kami sa inyo, Panginoon. Huwag niyo nang hayaang mag-spread pa, kumalat pa ang virus na ito. Dinadalangin namin si Panginoon ang mga may sakit sa oras na to,
sa mga victims ng COVID, sa mga nasa quarantine places. Please continue work in their lives. Palakasin mo po sila at pagalingin. Panginoon, we are begging you also to please work in the life of Ma'am Evangeline Buendia sa kanyang pagkikimo. Pinapanalangin namin si Peno that you may please heal her. Ganon din po si Sir Nemesio. Pinadalangin namin si Panginoon sa kanyang pong sakit at you may please heal him also. Kay General Sharp, kay Manong Ilyong Asuncion, at saka kay Manong Rafael Ragasa. Pinadalangin namin sa Panginoon even our loved ones who are weak and who are sick. Please Lord, heal them. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Kami malapit sa inyo sa panalangin. We are praying and begging Lord to please work in the life of our President. Sa kanyang status o kanyang kalagayan ngayon, kung meron mang siyang sakit, we are praying Lord. We thank you for giving us a president like him. Lord, please continue working in his life, that you may pour out your grace to him as he served your people, as to protect us and to help us and to prepare our next generation to a better way of living here in our country. We do pray also for the senators. Please Lord, give them unity and harmony and love, that your love will manifest in their hearts, that they may put away fightings, arguing, but they will support the programs of the government that are good for everyone. Maraming salamat po Panginoon. Ang aming pong governor, patuloy pa magtrabaho sa kanya. Give him your grace and give him wise decisions sa lahat po ng kanyang mga gagawin, kasama ng kanyang administration, and of course to our Mayor Michael Marcos Q. Patuloy pa magtrabaho sa kanya, and to the council down to our barangays. Bless our barangay captains and our barangay captain here in our barangay. Please Lord, give him the wisdom that he needs and your grace. Patuloy pa kayo magtrabaho sa kanya, kanyang magampanan ang kanyang trabaho, and we as the part of the barangay council will support him in the programs and everything that he do and he dream to be done in this barangay. Sa mga constituents, sa lahat ng kami Panginoon, we are praying Lord that you may please give us that heart to obey, heart to respect everyone. Maraming salamat po Panginoon. Bless the frontliners, even the PNPs, mga armed forces of the Philippines, lahat po Panginoon. Mga kasama po namin sa swing, Lord please protect them. Mga squad leaders, Sir Mel Jeronimo, Sir Wilson Sahangon, please continue work in their lives as they lead their squads, Panginoon, and all the squad members. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong ginagawa sa aming buhay. Please continue work in the life of our loved ones abroad. Please provide their needs and please protect them and all of us here in the Philippines. Maraming salamat po. We thank you, Lord. Please heal us, heal our land. We thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen, amen, and amen. Okay, thank you very much, mga kakape. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito, at as we know that we have learned and discussed about being makadiyos 3 days. Okay, at last na po yun, kahapon. Yun po ang tinatawag na pagiging makadiyos. Dahil nga tayo ay anak ng Diyos, dapat lang na mamuhay tayo na meron tinatawag na pagiging makadiyos. Dahil nga anak tayo ng Diyos. And if we say that we are children of God, it is our desire, it's our happiness, it's our joy to
be a blessing to others. It is our joy to serve others. It is our joy to show Jesus Christ to people. Yan po ang pagiging makadiyos. Dahil kung ikaw ay makadiyos, galit ka sa kasalanan, galit ka sa masama. Dahil kung tayo ay makadiyos, ating sundin ang kanyang mga utos. Dahil tayo mga anak ng Diyos, dahil tayo makadiyos. At dahil tayo makadiyos, kailangan na tinatawag na pagbibigay ng ating pong patotoo, pagpapakita ng ating patotoo sa bawat isa sa ating kapwa, na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos, parte ng pamilya ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Panginoon, dahil nga bilang makadiyos, kailangan nating alalahanin at lagi nating isipin ang ating pong pagmamahal o pag-ibig sa Kanya. We need to love Him with all our hearts, with all our minds, with all our strength, and with our soul. Yan po sinabi ng Diyos. So, bilang isang makadiyos na tao, kailangan lagi nating isipin ang Diyos. Dahil kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na awareness na lagi siyang nandyan at pinapanood at binabantayan tayo. And by that, alam natin na kung may gagawin tayo, alam natin kung kailan natin sabihin, oops, hindi pala pwede. Dahil anak ako ng Diyos. Bilang makadiyos, let us be aware sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil nga, yun ang dahilan kung bakit tayo ay naririto para gumawa ng kabutihan sa kapwa, para ipakita si Jesus sa ating buhay. At ngayong araw na ito, ang ating pag-usapan ay ang pagiging makapamilya. Ayan, makapamilya, pro-family, love of our family, pagmamahal natin sa ating pamilya. Ang bawat membro ng pamilya mahalaga. Ang bawat pamilya ay napakalaga para sa isang komunidad. Dahil ang komunidad ay binubuo ng mga pamilya. At ang isang pamilya ay binubuo ng ama, ina, at mga anak. At kung nandyan ang kanilang grandparents, it's part of the family. Kaya anong sinasabi ng Biblia patungkol dito? If we will going to go back the origin of a family, alam natin magsisimula siyempre yan muna sa pag-aasawa. Doon sa Genesis chapter 2 verse 24, ito po sinasabi mga kape. Therefore, Genesis chapter 2 verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Diyan po nagsimula yan, para bumuo ng pamilya, yung pag-aasawa. Dahil nakita ng Diyos na hindi daw maganda na mag-isa ang isang lalaki, kaya ginawan siya ng asawa. And God is teaching here that we need to live and cleave. Ano yung ibig sabihin nun? Pag mag-asawa, pag may asawa ka na, but this is only that we are Filipinos, we know that. At alam natin na mga Pilipino gusto nilang makitira o kasama ng kanilang mga grandparents o kaya magulang. Kahit na may asawa na sila, kasama pa rin nila ang kanilang mga magulang. But the Bible is teaching here that when we have when you get married, kailangan mo nang lisanin. Kailangan mo nang lisanin ang iyong tahanan at gumawa ng sarili mo o mabuhay sa sarili mong bubong o manirahan sa isang bubong. Yan ang sinasabi ng Genesis chapter 2 verse 24. The first institution that God established is family. Kaya ang lahat ay magsimula sa pamilya. Dahil hindi ka na makabuo ng isang barangay pag walang pamilya. And that is the first institution that God established. A family. So, sabihin ng mga kapatid, God first, our
our minds should be set to God first, and then our family. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ang victory ng isang pamilya ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Because if a husband and wife doesn't have faith in God, their life will be chaos. Mahirap po. Nandyan palagi yung misunderstanding na hindi nila magagawin nila. Because misunderstanding, and it is part of our relationship. But if the husband and wife ay wala sa kanilang Diyos, hindi nila pinangunahan ng Diyos, mas mahirap. It's like a triangle na sinabi ko sa inyo. The top is Jesus, God. Dito sa parte dito, sa kabila ay ang asawang lalaki, at dito sa asawang babae, it's a triangle. If we are close enough to God, that's how closer we also with our husband and with our wife. That's how will be the husband and wife get close or be closer with one another. So ang pundasyon ng isang pamilya ay ang Diyos. So ganoon pa rin, God first, diba? God first. Kung mayroong problema, magpakumbaba ka. Yes, hindi natin maiwasan ang tinatawag natin pagbabangayan ng mag-asawa. But bilang mga mananampalataya sa Diyos, napakahalaga yung isipin natin as we have that what we call fear of the Lord, the awareness that our God is always there watching us and wants the best of us. Kaya kailangan nating lumapit sa Kanya. Magpakumbaba ka at lumapit ka sa Kanya. And if you have problem, let us admit it. Kung ikaw ang lalaki, ikaw husband ang may problema, magpakumbaba ka. I-admit mo, tanggapin mo ang pagkakamali mo. At humingi ka ng kapatawaran sa asawa mo. Ganon din ikaw, babae. Dahil ikaw ang may kasalanan, alam mo na ikaw ang dahilan ng iyong pagbabangayan, magpakumbaba ka. Isipin mo ang Diyos. At humingi ka ng tawad sa iyong asawa. Ganon lang naman eh. Give and take, di ba? Give and take. Hindi pwede yung take ka lang ng take. Dapat give and take. Ganon po ang pag-asawa, mga kapatid. Ngayon, sa mga nagbabalak pa lang mag-asawa, isipin mo mabuti. Marriage or ang pag-asawa ay hindi lang po tungkol sa gusto natin gawin sa bawat isa. But it has this what we call, kasama doon, kalakip noon yung tinatawag na pagpaplano sa pamilya. Meron mga mag-asawa na walang mga anak. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pero pag talagang wala na, yan ang kalooban ng Diyos. Kaya bilang mag-asawa, kailangan ninyong maging sweet sa bawat isa. Ang paglilingkod sa Diyos, huwag natin kalilimutan yan. Let us see and let us learn what the verses of these books that we will going to learn and read this morning. Ephesians chapter 5 verse 20. Ito mong sinasabi, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verses 20 hanggang 33. Giving thanks always for all things unto God. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So, let us submit ourselves. I-offer natin ang ating sarili sa bawat isa na mayroong tinatawag na takot sa Diyos. Yun, mga kapatid. Let us submit. When we say submit, yung tinatawag nating anong Tagalog doon? When we say submit, alam na natin yun. Pinapahirapan ko pag-iisip ko. Hindi pagsuko yun eh. Surrender yun eh. Submit. Tulungan nyo ako. Ano bang mas maganda doon? Pagpapasakop. Ayan. Pagpapasakop.
Yan ang tinatawag na submit. So, magpasakop tayo sa bawat isa. Yan mga kapatid, magpasakop tayo sa bawat isa na mayroong takot sa Diyos. Ulitin ko ulit, ano ibig sabihin ng takot sa Diyos? Yung alam mo that you are always have that awareness na nandyan ang Diyos. Tandaan natin, nung tinanggap natin ang Diyos, nasa atin siya, di ba? Siya ay nasa sa atin. So, kailangan natin isipin, ang Diyos ay laging nasa sa atin at laging nandyan. Nakikita niya tayo, pinapanood niya tayo, pinapanood niya tayo. So, and by that, if we are always have that in mind that God is with us and God is beside us, God is in front of us, God is at the top of us, above us, then we need to be careful, di ba? Kaya maging careful tayo. So, tayo magpasakop sa bawat isa na may tinatawag na takot sa Diyos. Wives, o mga babae, na mga asawang babae, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ulitin ko ba? Sabi dito, mga babae, magpasakop kayo sa sarili niyong asawa. Huwag kayong magpasakop o huwag kayong mag-submit sa hindi nyo asawa. You know what I mean? So, asawa mo yan, siya na yun. Kung meron pa rin sa isip mo na hindi naman dapat siya na pangasawa ko napilitan lang ako, kinasal na kayo kayo na. Panindigan na natin yon. Dahil nga, nangako ka na sa Diyos. Nangako ka na sa tinatawag nating yung marriage vow. Pangako yan sa Diyos at pangako sa kapwa-tao. Kaya huwag natin sabihin, nagkamali ako. Hindi pwedeng sabihin yon. Yung katotohanan kayo ay kasal na. Kaya nga mayroon tinatawag na bante, yung may tali. Kayo ay natali na sa bawat isa. Kaya tandaan natin yan mga kapatid. So, kung mayroong problema kayo, matandaan naman yan sa mabuting usapan. Hindi sa maboteng usapan. Mabuting usapan. Kailangan pag-usapan yan. Kahit anong problema. Kahit anong problema meron kayo. Kahit na yung alam mong napakabigat na at hindi mo na alam kung paano mo siya patawarin, kung nagkasala ang asawang babae, kung nagkasala ang asawang mong lalaki, tandaan natin to mga kapatid. Lahat tayo may kahinaan. Pero hindi ibig sabihin nun na pinagbibigyan lang natin kung ano yung gusto ng ating laman. Mga babae at mga lalaki. Huwag nating kalimutan, merong order. God is a God of order. Asawa mo. Kaya ang sabi dito, mga babae na may asawa, mga asawang babae, pagpasakop ka sa iyong sariling asawa. Okay? Parang sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos, magpasakop ka sa sarili mong asawa. Dinidin ko po yun ha. Alam po natin ibig sabihin nun. Verse 23, in Ephesians chapter 5, verse 23, for the husband is the head of the wife. Dahil nga ang lalaki ay ang ulo ng babae. Pero sabi naman nila, sige, ikaw ang ulo, ako naman leeg. O, diba? Ako ang may hawak sa'yo. O, hindi ganun dapat mga kapatid. Let us admit it and let us take our responsibility as wives and husbands. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang isang senaryo kasi mga kapatid, when it comes to being the head or the leader of the family, minsan ang mga babae hindi naiwasang maging head ng pamilya dahil nga ang isang lalaki, ang kanilang asawang lalaki, ay pasaway. Hindi niya ginagawa ng kanyang hindi niya ginagampanan yung kanyang responsibilidad. Kaya napakahalaga mga kapatid that let us always be aware of our responsibility. Let us be responsible.
Ayun mga kapatid. At what ito pa, itong nakakalungkot. Kung sino mas maraming pera sa dalawa, siya ang boss. Kung mas malaki ang sahod ng babae, nako, ang hirap niyan. Hindi magpapatalo sa asawa yan. Bihira lang yan. Pero sana, wala sa inyo yon. Sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon, walang ganun. Hindi porket mas malaki ang sahod mo na asawang babae, ikaw na ang boss at magdesisyon sa lahat ng gusto mo. Hindi po. Kaya kayo mag-asawa eh. Partner kayo. Partner. Tandaan nyo to. Partner. Don't break the order that God gave us. And the family, the head of the family is of course God. Okay? Pero under God, ang leader po ng pamilya ay ang lalaki. Okay? Kaya yung mga lalaki ngayon dyan, tuwan-tuwa na sila. Baka ginaganyan na yung mga, makinig ka. Makinig ka yung sinasabi niya. Totoo po yun sinasabi. Hindi ko sinasabi ito eh. Sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, for the husband is the head of the wife. Yan po mga kapatid. So, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So, lahat ng mga decision mo, babae, dapat sinasabi mo sa lalaki. At hayaan mong si lalaki ang mag-decide. The final decision. Di ba? Tandaan natin yan. Para maayos po ang ating relationship bilang mag-asawa. At ito pang mga kapatid, ito yung sasabi ng Biblia. Verse 25, ikaw naman, lalaki, makinig ka. Tayo mga lalaki, makinig tayo. Husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Jesus Christ gave himself for the church. And this verse is telling us that you, husband, that handa ka na ibigay mo ang sarili mo para sa iyong asawa. Ibibigay mo, kahit ikaw mamatay mo, gagawin mo ang lahat para sa iyong asawa. Di nga. Wala ba ako i-reserve para sa iyong sarili? Yan ang sinasabi ng Diyos. At sa'yo na yun kung susunod ka sa sinasabi ng Diyos o hindi. Pero sinasabi ng Diyos, dapat handa kang mamatay para sa iyong asawa. So husbands, love your wives. Baka mamahalin mo sila. Tandaan mo yan. Our topic is all about family. So it will start with the husband and wife. So kung maayos po ang relationship ng asawang lalaki at sa asawang babae, mas maganda po ang pagtakbo ng isang pamilya. Dahil nga, tayo ang mag-i-example ng ating mga anak. Tandaan natin yan mga kapatid. Husbands, love your wives, that he may sanctify and clean it with the washing of the water of the word, that he may present it to himself a glorious church. We are talking now about the church and Jesus Christ. But let us jump doon sa sinasabi ng versikulo doon sa Colossians chapter 3 verse 16. Doon tayo, papatuloy natin doon. Sa pamilya, pag-usapan pa rin natin. Colossians chapter 3 verse 16, itong sinasabi. Let the word of Christ dwell in you richly. Okay? Pagyamanin natin ang salita ng Diyos na sa atin in all wisdom, na meron tinatawag na karunungan. Wisdom. Hindi lang knowledge, wisdom, mga kapatid. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and to the Father by Him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. So mga babae, ulit, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa kanila. Huwag kang magtanim ng galit. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong asawa. Tignan nyo to husbands. Tayo ang sinasabi rito, makinig ka. Husbands,
Love your wives. And be not bitter against them. Huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa kanila. Kung ang iyong asawa ay nakagawa ng kasalanang hindi kaaya-aya, dapat handa kang magpatawad. Kahit anong klaseng kasalanan yan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Napakabigat ng ginawa niya, hindi ko matanggap. Ang Diyos, hindi niya tinignan kung gaano kalaki ang ating kasalanan sa Kanya. Kuha natin yun. Hindi niya tinimbang kung gaano karami ang kasalanan natin sa Kanya. Because noong sinabi niyang mahal na mahal tayo, for God so loved the world, dahil sa kanyang pagmamahal, nagbigay siya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Hindi niya binilang, hindi niya tinimbang kung gaano kabigat karami yung ating kasalanan sa Kanya. Pero dahil sa pagmamahal, tandaan natin yun. Tandaan natin to. Love overcometh all things. True love. Sincere love. Yan ay tatalunin niya lahat, gagapihin niya lahat ng mga bagay-bagay. Kaya kahit anong kasalanan na gawa ng asawa mo, dahil sa pagmamahal mong totoo, napapatawad mo. Kahit ganyan ka ng babae. Pag yung asawa mong lalaki nagawa ng kalukuhan, nakagawa ng hindi ka nais-nais, dahil kung mahal mo siya, o hindi yung pagmamahal na mahal kita ngayon, pero bukas hindi na. Yes, we are humans. Pabago-bago po ang ating emosyon, pabago-bago ang ating isipan. But the truth, the fact that meron tayong vow sa harapan ng Panginoon, kaya ang sabi natin doon nung kinasal tayo, in sickness and in health, ano pa? Yung sa hirap at ginhawa, nandiyan lahat, di ba? Tapos, ang sabi doon, till death do us part. Sino ba tayo? Di ba? Ano lang yun? Tradisyon lang yun. Hindi ganun. Pangako yun. Pangako sa Diyos yun. Dahil nga, God hates, ayaw ng Diyos na magkaroon ng watak-watak na pamilya. Ang gusto niya buo yan. And so with our constitution here, dahil pro family tayo, dahil kung ang ating pamilya ay matatag, maging matatag din ang ating komunidad, maging matatag din ang ating pong republika. Yan. Tandaan natin yan. Pero pag ang pamilya ay watak, paano magkakaroon ng komunidad na maganda? Di ba? Let us remember the devil is there. Let us always consider that. The devil always wanting to break every family. Tandaan natin yan. Because he is our enemy. And he is God's enemy. And everything that God yung inayos ng Panginoon, pinatayo ng Panginoon, lahat yan kayang gustong-gustong gapiin, gustong-gustong sirain ng diablo. Kaya tandaan natin to, ang kalaban natin hindi ang ating asawa, hindi ng mga anak mo. Ang demonyo ang kalaban natin, mga kapatid. Kaya tandaan natin yan, mga kapatid. Let us always consider the devil is there. Hindi siya ang pinag-usapan natin dito, pero it connects with what we are talking or with our topic this morning. So, wives, submit yourselves unto your husband as it is fit in the Lord. Dahil ito ay kaya-aya, katanggap-tanggap sa Panginoon. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, mga anak, nandito na tayo. Children, obey your parents. Mga anak, makinig kayo. Obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. In all things. Pero sandali, bibigyan mga anak, makinig kayo. Pamilya pinag-usapan natin ito eh. Paano na pag ang iyong tatay ay inutusan ka na pumunta sa tindahan at bumili ng sigarilyo o kaya'y alak? Will you obey? Tingnan mo natin to.
lalaki, nanay, tatay, makinig kayo. Kung ang iyong anak ay minor, mga minor pa lang anak nyo, under 18 o 17, under 17, 17 and below. Pag minor pa ang anak mo at inutusan mo yan na bumili ng sigarilyo at alak, meron kang tinatawag na paglabag sa batas. Makinig ka, oo, makinig ka, tatay, na magdiling magsigarilyo at mag-inom. Kung may narinig kayo, limutin nyo na. Pag narinig kayo, limutin mo na. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo. May sinabi ko sa inyo. Kung inutusan nyo ang inyong mga anak na bumili ng sigarilyo at saka alak na minor de edad, child abuse po yun. Under RA 7610 yata yun. Ay makinig kayo mga ama, anak, at saka anak. Pero pag ikaw ay anak at mahal mo ang iyong tatay at nanay, pag pinabibili ka ng ganun, sabi mo sa kanila, if you are 18 years old already, you are in your legal age, sabi mo, nay, tay, mahal naman ko kayo. Ayaw ko na masira ang ating pamilya. Bili na lang tayo ng soft drinks. Salo-salo na lang tayo para maayos, walang gulo. O, di ba? Pwede yung ganun. Kayo namang mga store owners, makinig kayo. Ito mga store owners, makinig kayo. Pag ang mga bata ay pumupunta sa inyong stores at bumibili ng sigarilyo at alak, please sabihin nyo sa kanila, tulungan nyo naman ang mga pamilya. Sabihin nyo, ay Barok, anak, hindi pwede. Puntahan mo, balik mo yan sa tatay mo, siyang bibili dito. Kung underage sila, kung minor. Okay? Magkakunawaan po tayo para hindi po tayo makalabag sa ating pong batas. Tandaan natin yan. So it is very important that when yung mga anak natin, may tinatawag nating pagsunod. Children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, makinig ka, father. Makinig ka, ama. Fathers, provoke not your children to anger. Huwag mong tawag dito, ano yung gustong hamukar-karitan. Tagalog. Ba't ba nawalan tayong Tagalog ngayon? Huwag mong... Sige, tulungan niyo ako. Don't provoke. English yun. May word yun eh. Oh, yan. Huwag mong hamunin. Ayan, thank you. Huwag mong hamunin ang iyong mga anak na magalit sa'yo. Ano ibig sabihin nito? Ganito kasi yun. Merong batas. Merong karapatan ng mga bata. Pero para sa mga bata, huwag nyo na maabusuhin ang inyong karapatan. Dahil may tamang oras na paggamit niyan. Hindi porket karapatan mo maglaro, bata, sabi mo sa magulang mo, huwag nyo akong utusan dahil may karapatan ako maglaro. Hindi dapat ganun. But I'm talking to the father now. Sabi nito mga kapatid, fathers, provoke not your children to anger. Huwag mo silang hamunin. Huwag kang gumawa ng bagay na ikagagalit sa iyo ng mga anak mo. Katulad halimbawa, sabihin mo sa anak mo, anak, ikaw makita lang kitang manigarilyo at uminom ng alak, lagot ka sa akin. Sabi naman ng anak mo, pambihira naman tong tatay ko to, napaka-selfish naman dito. Siya naman ang galing-galing tumungka, ang galing-galing manigarilyo. O diba? Before we say something, or before we will bago natin ilatag ang ating pamantayan o standard sa ating mga anak, dapat muna tayong mga asawa, tayong mga lalaki, tayong mga ama ay magandang halimbawa sa ating mga anak para maayos po ang ating pamilya. Let us remember, we're talking about being makadiyos at being makapamilya. So, ito po ang series na ating pag-uusapan. Nagsimula ngayon
bukas, sana sa 3 araw, matatapos natin ito. Though, sa inyo, familiar na ito, but let us remember this. Repetition ay napakahalaga para po sa ating pong bubuti. Dahil nga mga kapatid, ang tao madaling makalimot. Madali po tayong makalimot. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay laging makinig ng salita ng Diyos, in where dito tayo magkakaroon ng tamang edukasyon sa spiritual, edukasyon sa ating pong mentalidad, at edukasyon na rin sa ating physical. Tandaan natin yan. Let us remember, let us put God first. Magpatuloy lang tayo, huwag kayong magsawa. Balang araw makikita natin ang ating komunidad maganda, maayos. Ang ating pong bayan ay maging maayos. Ang ating pong probinsya ay maging maayos. At ang buong Pilipinas. Dahil nga sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Na ito po ang ating pong main textbook para sa ikabubuti at pagbabalik ng moralidad ng ating pong lipunan. Maraming salamat po. Thank you very much. Sir Mina Pascual, Sir Mel Heronimo, Police Chief, Master Sergeant ng Squad 3, Ilocos Norte Police Provincial Office. Maraming salamat po, sir. Good morning. At maraming salamat sa privilege to be your life coach. Pag-pray natin ang bawat sa atin. Ma'am Ederlina Alonso, thank you very much po. Ginang DHW ng ating barangay. Emily Bitago sa Hong Kong, thank you very much. Rafael Ragasa, Wanang Evelyn, Ma'am Deborah Pedro Baldibino, Rodi Rodolfo Alonso dyan po sa Hawaii, Kagawad, maraming salamat po. Sir Crisanto Aroseo, good morning po. Maraming salamat for joining us. Okay, I'm smiling because Sir Crisanto is here. Husband and wives, pamilya ang ating pinag-uusapan. Do, meron siyang pamilya. Para alam naman ni Sir yan. Okay, thank you very much, sir. Deborah Pedro Baldibino, thank you Lord, thank you. Magpasakop, ayan. Ngayon ko lang nabasa, thank you very much. Harold Domrigue, thank you. Mark Anthony Palting Jr., thank you very much. Mark Anthony Palting Jr. William Reynold Manong Willie, thank you very much. Attorney Fiscal William Reynold Jr., thank you very much. Jackie Ragotero Altarejos, thank you. Nandito ang mga anak mo, hindi pa sila bumabangon. Ayan. Ma'am Reynold, Joan Reynold, thank you very much. Okay, thank you very much. Ayan. Camille Claire Almondia dyan sa Malaysia, thank you. Sir Mina Pascual, Ma'am Anita Domingo Alonso, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert, good morning. God bless you po, maraming salamat. Pelomena PJ, Denita Hernando ng Bangal daw mo dito Hawaii, Rosalie Vero Maningas dyan po sa Pasig, good morning, maraming salamat. Manang Mercy Ragasa, Manong Johnson Ragasa, Brother Johnson Tolentino dyan sa Balakad, Brother Jason Tolentino, thank you. Andres de los Santos Tina, thank you. Uncle Sammy Samuel Alonso, thank you very much. Melanie Sinubago, good morning Manang Melanie, how are you? Matagal na akong di nakakapasyal dyan. For Delisa Asuncion, good morning, maraming salamat Kas. Okay, Kasa Jerry Ragasa Jinky, Shanaya Tibar, for Delisa Alonso Salvador, thank you. Maraming salamat sa inyo, lahat ng mga nakinig ngayon, lahat ng mga nanonood. God bless you all. At kung meron man po akong hindi mabasa, pasensya na po. Okay, meron bang magbe-birthday ngayon? Merong magbe-birthday sa 29, ayaw niyang isabihin eh. Okay. Ma'am Emmy Bitagod, maraming salamat po. Thank you. Ayan, hamunin, ayan. Thank you very much. So, mulit-muli, bago tayo mag-close, meron na pong sasabihin sa inyo. Napakahalaga nito. Sigurado ka na ba? Na pag ikaw na mamamatay, pupunta ka sa langit. I am not threatening you. Hindi kita tinatakot. This is a reality. Dahil alam natin, hindi po tayo magtatagal sa mundong ito. Kung sabihin natin, abutin man natin ang 120, do you know what will be our situation that time?
Hindi natin alam, di ba? Bakit 120 ang sinabi ko? Dahil nga, bihira lang makakaabot ng 100. Bihira lang makakaabot ng 90, di ba? Pero, yung maximum ko, yung 120. Pero nga, ano ang maging itsura natin, ang maging kahinatnan natin, ang sitwasyon natin doon. Are we still walking and kicking that time? Hindi na po. Alam natin yan because our bodies will deteriorate year by year. As God allows us to live, hindi natin matatanggal yung katotohanan na manghihina po ang ating katawan. Ako nga, 43 years old pa lang ako eh. Pero ramdam ko na humihina rin ang mga tuhod, di ba? Humihina rin yung ating mga braso. Ganyan po mga kapatid. Kaya, when I ask you this question, kung mamamatay ka, halimbawa, sigurado ka na ba sa langit ka? Kung ako tatanungin nyo, ako, oo. Bakit? Bakit may katiyakan ako? Dahil nga, ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang sabi ng Diyos, sa lahat na magsitanggap sa Kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at maging anak ng Diyos. Doon na po kasimple. Pero bago ang lahat, bago iyan, kailangan natin ng tawag na pagpapakumbaba. When I say pagpapakumbaba, because humility is very important for us in order for us to repent. Dahil hindi po tayo magsisisi sa ating kasalanan pag hindi po tayo mapagpakumbaba. We will not admit or we will never admit that we are sinners if we are not humble. So being humble, if we have that humility, sinasabi ng Diyos tayo ay makasalanan. Then we need to accept that. We need to admit that because that is true. Because God Himself is the one who told us that. So God knows everything, di ba? We are all sinners. And because of our sins, tayo ay mapaparusahan sa impyerno. Yan pong sinasabi ng Biblia. Tayo po ay mapaparusahan sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na Jesucristo. Siya nang naghirap para sa atin, siya nang naparusahan sa atin, siya ay pinako sa cross para sa atin, dumanak ang kanyang dugo para mahugasan ang ating mga kasalanan. Pero sinasabi ko sa mga kapatid, ito napakalaga. Manampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin natin siya. Dahil si Kristo lang, wala na iba. Because Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, kay Jesus lamang tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Anong gagawin ko? Tanggapin mo siya. Anyayahan mo siya sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And if you believe that, why not go to God in prayer? Manalangin ka sa Kanya ng galing sa puso. If we confess with our mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. That whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Napakaraming mga talata na nagsasabi na pag tayo tumanggap sa Panginoon, pag tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo maliligtas. Saan ang gusto mong panghawakan? Yung panghawakan na sarili mong kaalaman tungkol sa ating kaligtasan? O panghawakan tungkol sa sinasabi ng Biblia na may katotohanan at may kaligtasan? Why not pray to God right now? At tanggapin mo si Jesus sa buhay mo ngayon. Tayo manalangin. If you are serious enough with your decision to receive the Lord Jesus Christ in your life, why not pray with me with all your heart? Sabi mo sa kanya ito, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang mali. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay para sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong pangako. Maraming salamat sa pagpatawad mo sa aking mga kasalanan. Maraming salamat sa binigay mo sa aking buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simple lang po. Kung totoo yung ayong puso na tumanggap sa Panginoon, ginawa din niya ang kanyang promise sa iyo na iligtas ka. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng mga comment na aking nabasa, wala naman mag-birthday. So, maraming salamat muli sa inyo. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong humawak sa kamay ng Diyos. I mean, magtiwala sa Diyos. When I say humawak sa kamay ng Diyos, huwag nating hayaang makalimutan nating sumunod sa Kanya. Yung katotohanan ng hawak-hawak tayo ng Diyos, nasa Kanyang pag-iingat tayo. Nasa pag-iingat ng kamay ng Diyos ang bawat sa atin. We are safe there. Kaya, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, tandaan natin to. Ang ating responsibilidad bilang anak niya, let us do it. Ang ating responsibilidad bilang mga ama, mga ina,
at mga anak. Let us faithfully do them with all our hearts na mapuri ang ating Panginoon. Mulit-muli, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat. Sir Rajesh Salwani, Sir Isyo, maraming salamat. At saka kay Sir Cesar Ramos, thank you for joining us. Daisy Francisco Mendoza, maraming salamat. Let us pray, let us close na our program with prayer. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po for this time. Muli, Panginoon, we are praying that you may please continue work in our lives. Gabayan mo pa kami. Hindi po namin alam kung anong problema ng bawat isa, but you know them, Lord. Kung ano man po ang kanilang mga karamdaman ngayon, kung ano ang kanilang mga sitwasyon ngayon, nahihirapan sila, marami silang problema sa pamilya, problema sa business, problema sa komunidad, problema sa kapitbahay. Lahat ng klaseng problema meron kami, Panginoon. Kung ano mang meron sa bawat isa sa amin ngayon, we are praying, Lord, that you please give us that peace of mind. Let your love burn in our hearts, that we may forgive others and as others, and we may forgive their offenses to us. And please, Lord, help us also and remind us also that we need to go to them and ask for forgiveness when we know that we offended them. Maraming salamat po. Please continue work in our lives. Protect us from the virus. At sa lahat ng mga masakit ngayon, patuloy mo pong pagalingin at sa bawat sa Panginoon. Thank you very much, Lord, for their love, for their desire to learn more about your word. Please, Lord, give us your grace. Maraming salamat po. Help us today as we go to work, as we sleep, as we close our day. Bless us all, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Yan po. Muli, ito po si Brother Rafi, si Kagawad Peg. Malapit sa inyo at lagi nagsasabi sa inyo, stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Pray for our family, pray for the community, pray for our country, let's pray for the world. God bless us all, and I love you.